si Attorney Maria Lourdes Picoso Alcaini, Chief of Staff po ng Office of Commissioner Nelson J. Celis. Siya po yung ating Commissioner in charge para sa Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halal. Marami po ang mga nagtatanong tungkol po dito sa pagpaparehistro ng mga social media accounts ng mga partido politikal, mga kandidato at mga individual o sabihin na natin mga vloggers na politically inclined. Sinasabi po nila na ito raw ay isang forma ng pagkontrol sa karapatan ng pangangampanya o karapatan din po para po ipahayag ang kanilang nais na suportahan na kandidato. Ano pong masasabi po ninyo? Actually po, bago po buuin itong guidelines pala ito, marami po itong pinagdaanan. Kasama po natin ng iba't ibang accredited na citizens arms, kasama po natin ang iba't ibang election stakeholders, even the parties po, inibita po sila para po mapag-usapan natin ito. At isa po doon sa pinaka-importante topic po natin na discussion, yung pong ating pagsiguro na yung freedom po ng ating mga kapwa Pilipino, ng ating mga voters, yung karapatan natin na makapagpahayag. Hindi po ito masasagasaan. Sa panahon po ng pangangampanya po at election, nasa constitution po natin, ito po yung, dito rin po nakalagay yung ating mga karapatan. But at the same time, ang constitution din po natin na nagsasabi na sa panahon po ng election period natin, ay meron pong authority po ang COMELEC para po i-regulate po ang iba't ibang media of communication and information. So, I think matagal na naman po, alam natin, meron pong pamamaraan para i-regulate po halimbawa yung TV, radyo. Siguro ang kaibahan lang po, hindi naman po magbabago yung regulasyon pagdating sa kampanya, but ang atin pong kaibahan lang is, ang tool ngayon ay digital, ang makabagong teknolohiya at yung ating mga digital platform. At kung papansin niyo po sa guidelines, hindi po ito nakapokus sa content ng inyong sinasabi or ikakampanya. Ang importante lang po dito, meron po tayong transparency and disclosure. Gumagamit tayo ng makabagong teknolohiya para i-manipulate halimbawa yung ating video. At the same time, ang pinipigilan po natin dito at mahalaga rin po yun para po sa ating estado po ay yung pong electoral integrity. So, ibig sabihin po, yung demokrasya po natin, hindi po dapat nababahira ng pagkakalat ng disinformation or misinformation, lalong-lalo na pagdating po sa matters pertaining to the election, the conduct of election, yung ating pong polling places. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, wala nang eleksyon na matutuloy bukas. Hindi lang po yun maling balita, kundi marami kang i-disenfranchise na voters. At napakahalaga po nun para po sa ating estado. Kaya po, ginawa po natin itong guidelines nito.